Silang Aral Pa! Okay, and again, hello mga classmate. Lagi tayong nag-hello. Hello lagi and hi naman. Oh, yan. Hi naman. Hi mga classmate, mabuhay. At matuto po tayo dito sa ating pag-uusapan. Bibigyan natin ng advice, Teacher Jack. Narito ang letter mula sa ating estudyante may problema. Eto na. Dear Brother Bear and Teacher Jack, ako po si Eddie, 3rd year high school. Masipag po ako mag-aral. Parati po ako nakakapasa kapag may mga exam. Nakakapag-recite po ako tuwing may recitation. Pero isang araw po, mayroong nagaya sa akin na magnegosyo. Hindi po ako pumayag pero nagpumilit pa rin po siya. Malapit po siya sa bahay namin nakatira. Ipinilawanag po niya sa akin kung ano ang nilalaman ng negosyo. Nag-isip-isip po ako kung okay ang ganun. Hanggang sa napagdesisyonan ko po na sumali dahil makakatulong ito sa akin at sa aking mga magulang. Eddie, hihintayin kita sa opisina ha, para maipaliwanag ko sa iyo ng maayos ang negosyo. Brother Bear, Teacher Jack, pumayag po ako na makipagkita muli sa aming kapitbahay si Erwin na nag-aalok sa akin ng negosyo dahil gusto ko rin po na kumita habang nag-aaral. Ayoko na rin po kasing maging pabigat kina mama at papa. Hanggang sa nahikayat po akong sumali. Parati po akong sumasama kay Erwin para marami akong kita. Minsan po ay late na akong pumapasok at kung minsan naman ay hindi na talaga ako pumapasok dahil nanghihinayang po ako sa kikitain ko. Brother Bear, Teacher Jack, kumikita na po ako ngayon pero hindi naman po ako gaano nakakapasok sa school. Napapabayaan ko na po ang pag-aaral ko. Masaya po ako dahil kahit papaano ay nakakapag-abot ako kina mama at papa. Pero nahihirapan po ako dahil hindi ko po masabi sa kanila na hindi na po ako gaano nakakapasok at kailangan pa po silang pumunta sa school para makausap ang isang teacher ko. Ano ba, Eddie? Madalas ko napapansin na ganyan sa subject ko, ha? Madalas ko napapansin na wala kang gana. At ang itsura mo, tinatamad. Ano ba? Ganyan ka na lang palagi. Ganyan ka rin ba sa ibang subjects mo? Kakusapin ko muna ang magulang ko bago kita tanggapin sa subject ko, ha? Gusto ko pong makatulong kina mama at papa, Brother Bear at Teacher Jack. Pero gusto ko rin po na makapag-aral at makapagtapos. Pero hindi ko po alam ang gagawin ko dahil meron na po akong bagsak at kailangan ko pang kausapin sila mama at papa. Sana po ay matulungan ninyo ako, Brother Bear at Teacher Jack. Salamat po, Eddie. Okay, Eddie, salamat sa letter mo at iyong kwento at naibahagi mo dito sa Payong Kabred. Ang maipapayo namin sa iyo, dahil ito, Teacher Jack, obserbasyon natin dun sa kwento niya, bumabagsak na sa mga subjects itong si Eddie dahil dyan sa negosyo na yan. Kung ang layunin niya ay makatulong siya sa sarili niya, makatulong sa mga magulang niya, kung ang dahilan naman ng pagbagsak ng mga subjects niya ay itong negosyo niyang ito, tingin ko para sa akin, Eddie, Teacher Jack, itigil niya na yung pagninegosyo na yan. Masisira ang magandang future mo dahil dyan. Kasi kumikita ka ngayon lang, di ba? Sandali lang naman yan. Oo. Kung nakagraduate ka, mas mahaba mong mapapakinabangan yun. Saka mas intact yung resources mo kapag ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral. That's right. Saka Eddie, isipin mo na lang ito. Yung pagkatapos mo ng pag-aaral, yung pagbibigay mo sa magulang mo dun sa kahilingan nila na makapagtapos ka ng pag-aaral. One way yun para maipakita mo na pinahahalagahan mo yung pinaghihirapan nila para sa'yo. Kasi mahirap magpaaral ng bata eh. Sobra. Diba? Marami kang kailangan i-sacrifice. Marami kang kailangan gawin. Dahil maraming gastos eh. So Eddie, ang papapayo namin sa'yo, ituloy mo yung pag-aaral mo. Yung business mo na yan o ano mo yung pinagkakakitaan mo, hold it in abeyance. Yes. Diba? At saka magandang investment. Ito para sa akin, kung magdinegosyo ka, may investment dapat, di ba? Mag-invest ka. Ang magandang investment rin para may magandang future ka, magkaroon ka ng magandang trabaho, pwede ka rin magkaroon ng sarili mo negosyo, yung pag-aaral mo. Yes. Yun ang gamitin mong investment para God willing na matapos ang pag-aaral mo, may malaking pundasyon ka, may matatag na pundasyon ka dahil you're a graduate. Saka Eddie, iba pa rin kapag ikaw ay may pinanghahawakan na diploma, Yeah. diba? At isa pa doon,
yung mga karunungan, yung mga kaalaman na ma-acquire mo sa iyong pag-aaral, hindi mo matututunan basta-basta yan sa pagninegosyo lamang. Kaya yung mga nakikita mo, yung diplomang pinangahawakan, minsan pag-graduate, tinatapon. Papel lang po, hindi po diploma yon. Coupon band lang yun. Coupon band lang yun. Ang totoong diploma nasa may envelope. Oo, at ilalagay sa pader. Oo. Pero ang punto po namin dito, Eddie, ay ang punto namin dito, mas maganda may pinangahawakan, graduate ka. Yan ang diretsuhin mo, yung pagnenegosyo mo. Kung yan ang dahilan, inuulit natin, na para bumagsak ka sa mga subjects mo at di ka makapag-graduate, itigil mo na yan. First things first, Eddie, know your priorities. Alright. At sa mga estudyante rin na may mga problema at kailangan nyo ng advice, mag-email lang po sa amin sa classroom@untvweb.com. And see you again mga kaklase next week dito pa rin sa program na sadyang ginawa para sa lahat ng mga estudyante. Ito pa rin ang Payong Kabred. Unang Timoteo 4:8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Grabe, the best talaga tong ginawa natin pag-exercise, no? Talagang na-energize ako. Woo! The best yung ginawa natin ngayong umaga, mas the best pa yung topic na pinag-aralan natin ngayon. Kaya naman batiin natin ang ilan sa kanila gaya nila Jane Blas ng Caloocan at Arthur Rinzal ng Riyadh. Si Romel de la Cruz at si Yena Search, ganun din sa lahat ng mga classmate natin dyan sa Ilocandia District. Jalen Tuvilleja at sa lahat ng kanyang mga classmate, gayon din si Mary Rose Española. Hello din sa inyo mga classmates Cheche, Maris, and May. At syempre sa mga classmate natin na sina Jade Lopez at AJ Rapira. Maraming salamat classmates sa patuloy na pagsuporta sa classroom mula sa pag-like and share ng aming fan page at sa pag-i-invite ng mga classmate natin na makakasama natin. Kaya naman sa mga hindi pa nakakapag-like at follow ng aming classroom official accounts, huwag na kayong magpahuli. At sa mga classmate naman natin na nakamiss ng episode ng Classroom, pwede kayong bumisita sa www.untvweb.com/classroom. Ibang klase ito. O paano mga classmate? Until next Sunday, God willing, samahan niyo muli kaming matuto habang nagsasaya. Kami pa rin ng inyong energetic classmates. Ito ang Classroom. Ibang klase ito! Tara na, doon tayo. Classroom, sige lang aral pa.